Po, patuloy natin pinag-uusapan po yung salitang guard your heart. Pakisabi po ng malakas, guard your heart. So, kumusta naman na po ang inyong pagbabantay ng inyong puso? Mula ho ba nung pinag-uusapan natin to, natututunan nating bantayan ang mga puso natin? Sa mga pag-aalala, sa mga hinanakit, ganyan. Nagbabantay po ba tayo? Come on, kasi po napakahalaga po talaga ito. May mga bagay na ayaw nating basta-basta papasukin sa bahay natin. Tama ba? Halimbawa, magpapapasok ba kayo sa bahay nyo ng taong galit at mayroong hawak na itak? O siyempre, hindi. Pero, ang dali nating magpapasok ng galit sa puso natin. Hello? Di ba? Magpapapasok ka ba ng alam mong magiging dahilan ng pagkakasala ng anak mo o ng asawa mo dyan sa bahay nyo? Of course, hindi rin. Pero ang bilis din nating magpapasok sa puso natin ng mga bagay na pwedeng maging dahilan ng kasalanan natin. Tama po ba? Hello, tama ba? Magpapasok ba kayo ng kabaong sa bahay nang wala namang patay? Of course, ayaw mong tinatakot yung bahay. Tama, yung mo nang nakakatakot sa bahay. Pero ang galing nating magpapasok sa puso natin ng mga bagay na nakakatakot. Tama po ba? Kaya nga pakitingnan katabi, pakisabihan, kaya nga bantayan ang puso Balikan natin po Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23, ano po uli? Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Bantayan mong mabuti ang iyong puso sapagkat mula rito nanggagaling ang mga bagay sa iyong buhay. Paulit-ulit sinasabi natin, the condition of your heart determines the quality of your life. So kung ano yung kalagayan talaga ng puso natin, yon ang magiging kwento ng ating mga buhay. Kaya nga napakahalaga na binabantayan natin kung ano yung nasa loob kasi nga po lumalabas po talaga iyan. Ano po? Ilang beses ko na rin pong nasabi na yun pong salitang heart, of course sa Grego, cardia, dyan po galing yung salitang cardiologist, di ba? Cardiac arrest. Yung pag sa Grego po binanggit, mostly tinutukoy po yung talagang physical heart. Pero since ito po ay Old Testament, ang Old Testament ay sinulat sa Hebrew at sa salitang Hebrew po, ang kanilang gamit naman po na salita ay hindi kardiya kasi nga sa New Testament yun, ito naman po ay leb. So para sa kanila, ang heart ay leb. Pakisabi ulit ng malakas, leb. At yung leb nga po, ang idea nila ng leb ay kagaya ng Tagalog na loob. So pag sinabing guard your leb, ibig sabihin guard your loob. Bantayan mo ang iyong kalooban. Napakahalaga ng pagbabantay sa ating mga kalooban. Hindi lang yung nararamdaman, hindi yung literal na puso, kundi yung binabantayan natin ang ating mga naiisip. Binabantayan natin yung mga ini-entertain natin sa ating kalooban, yung ating mga damdamin. Bantayan ang kalooban. Napakahalaga po niyan. Ano po? Isang bagay po na narinig ko rin at natutunan na sabi, halimbawa po pag ang babae daw, alam ba ninyo, no, yung mga dalaga diyan, no, na gusto ng makinis na mukha, no. Alam nyo ba na ang dahilan daw kung bakit madaling mag-pimples yung ibang babae ay dahil sa mayroon silang tinatawag na PCOS. Ano po yung PCOS? Yun po yung polycystic, no, sa mattress, no, na kapag polycystic ay sabi rin po ito ng doktor, ano po, dahil doon, pag sila raw ay na mabilis mag-pimples, dahil daw pala yun sa kanilang mattress. Sayang hindi ko natutunan agad yan. Kasi nung ako po ay binata, mabilis ako mag-pimples. Sana binantayan ko ang aking mattress, no? Para na sa ganun, makinis ang aking pagmumukha, no? Kasi nga, kung ano yung nasa loob, nakikita sa labas. Kaya bantayan. Pakisabi ng malakas, bantayan. Guard your heart. Okay, so pinag-usapan natin noong nakaraan, we should guard our heart against things that can destroy our relationship with God. So bantayan mo ang puso mo para sa Diyos, bantayan mo ang puso mo para sa sarili mo, hindi yung lagi kang kinakabahan, lagi kang nag-aalala, lagi kang natatakot. Bantayan mo ang sarili mo para sa iba, para na sa ganun, maganda naman yung relasyon natin sa iba, tama? Pang-apat, bantayan naman natin ang ating sarili para sa salita ng Diyos. Guard your heart for God's Word. Pakisabi ng malakas, for God's Word.
Pakisabi po ng malakas, for God's Word. Bantayan natin ang ating mga puso sapagkat ang puso natin, alam nyo po kung ano ang dapat na naninirahan dyan, walang iba po na pangunahin kundi ang salita ng Diyos. Ang puso daw natin dapat nag-uumapaw na pupuno ng salita ng Diyos. Pero, ganito po pala yan. Bakit may mga tao na kahit, ano naman sila, nakikinig ng salita ng Panginoon, pero wala naman nangyayari sa buhay, parang walang effect yung Word of God sa buhay nila, kasi nga po, hindi lang kasi kung ano yung pinapapasok mong mabuti. Kasi kahit nagpapapasok ka ng mabuti, kung welcome naman yung mga masama, o di ganun din, nagkukontrahan pa rin sila. Kaya minsan walang effect. Tingin natin parang walang effect yung Word of God na narinig ko, kasi nga may mga wini-welcome tayo na mga masasama sa buhay natin, sa puso natin. Let me give you another example, no, na may kinalaman po ito sa business nga po namin, na isang bagay din na natutunan ko na halimbawa yung gluta, no, nagtuturok kami ng gluta. Gusto niyo turukan ko kayo, no? Parang addict lang eh. No? Hindi, nagtuturok ng gluta, no? At of course, kayo nagpapaturok para gumanda yung balat, di ba? Kuminis ang balat. Pero alam ba ninyo na kahit pala magturok ka ng gluta, kung manginginom ka, maglalaban lang yung effect ng alak doon sa liver mo kasi yung gluta dapat napupunta sa liver tapos pupunta na hanggang sa maging magandang yung balat. Pero kapag manginginom ka ng alak, tapos nagtuturok ka ng gluta, maglalaban lang sila pareho. No? Magkukontrahan lang sila doon sa liver. So ang nangyayari, hindi lumalabas sa balat. Okay? So ang ibig pong sabihin uli, kahit pala anong isaksak mo na salita ng Diyos sa tenga mo, sa isip mo, kung ang puso mo ay meron ka namang ibang isinasaksak, yung kalooban mo, sinasaksakan mo ng kung ano-anong hindi maganda, then ang mangyayari, maglalaban lang sila, hindi nakikita ang resulta sa buhay natin. Maliwanag ba, mga kapatid? Kaya importante that we guard our hearts for God's Word. Pakisabi ulit ng malakas, God's Word. Okay? So ito ngayon, ano ang babantayan ko sa puso sa puso ko, alang-alang sa salita ng Diyos? Dalawang bagay. Number 1, guard against complacent heart. Pakisabi ng malakas, complacent. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng complacent? Well, ang mas usong salita ngayon, nonchalant. No? O kaya malamig na puso, manhid na puso, no, na wala pong ibang ginawa kundi ice cream yummy, ice cream good. Ganon po siya, no. So hindi po ito tungkol sa pagpapalamig, ano. Ito po ay tungkol po sa pagbabantay ng puso kasi kung malamig ang puso, manhid. Tama? Tama o napansin nyo, kahit yung katawan natin, di ba, pag nababaran ng yelo, namamanhid. Tama? At pag manhid, yun nga po, nonchalant, complacent. At another word for complacent ay apathy. Pakisabi ng malakas, apathy. Of course, iba yung sympathy, empathy, nagsisimpatize, nag-e-empathize, pero meron din nag-a-apathize. Ano? So pag apathize, patay ka talaga dyan. Ano? So, kasi nga, hindi maayos yung puso. Ang tawag nga dyan ay complacent. At delikado pag manhid. Tama? Tama? Delikado pag yung ating puso walang pake. Yun ang ibig sabihin talaga ng complacent. Ano? Walang pake. Kasi pag wala tayong pake, hindi natin alam kinapapahamak na natin. Meron akong kilala dati, of course may edad na siya hanggang sa, patay na nga siya actually. Pero merong time, siya po nakatira kasi sa California, umuwi dito sa Pilipinas, nagbakasyon, nag-stay dyan sa bahay nila sa Caloocan. Tapos may time na masyal sila, I don't know, sa churches yata natin sa Nueva Ecija o sa Zambales. Kaso yung sinakyan nila na, yung ginamit nila noon, yung sasakyan na umiinit yung sahig. Nakasakay na ba kayo ng ganon? Yung yata yung sasakyan na, kasi ang makina nasa ilalim, usually yung mga van, ganon eh, no? So, hindi niya alam, ito diabetic siya. So, yung paa niya, nakababad ng ilang oras na nakaganon, doon sa ilalim doon sa sahig ng sasakyan na mainit pala, hindi niya namamalayan, sunog na yung kanyang paa. At nung masunog yung kanyang paa, saka na lang nila nakita, may sunog na, may sugat na. Kaya lang, yun nga po, dahil hindi niya naramdaman, ipinadoktor, tinry nila na gumaling, hindi gumaling, at ang balita namin, pagbalik niya ng US, naputulan siya ng paa. No? You see, delikado ang pagiging manhid. Delikado pag wala na tayong pake, delikado pag hindi natin nararamdaman.
Right? Pakitingnan po ang katabi, pakisabihan, huwag kang manhid, bebe. No? Dapat po, hindi yung wala tayong pake. We should not be complacent. At pag sinabing complacent, well, pwede tayong maging walang paki sa salita ng Diyos. Meaning, we do not take the Word of God seriously. We listen to it, pero hindi talaga naman natin siya sineseryoso sa buhay natin. Tingnan niyo po ito Zephaniah 1 verse 12. Zephaniah 1 verse 12. Sabi po niya, at that time, I will search Jerusalem with lamps, and I will punish, okay, pakibasa na malakas, I will punish the men who are complacent. Those who say in their hearts. Okay? Dahil nga complacent yung kanilang puso, ito ang kanilang sinasabi, the Lord will not do good, nor will He do ill. Hindi gagawa ng mabuti si Lord, hindi rin siya gagawa ng masama. So ganun po siya. Ano ang ibig pong sabihin nito? Well, ang context po nito, kung babasahin nyo yung chapter na yan, si Zephaniah nagsasabi ng mga mensahe ng Panginoon tungkol sa kasalanan ng mga Israelita, tungkol sa kaparusahan ng kanilang kasalanan, tungkol sa Day of the Lord, mga ganon, ano po. Pero, yung mga Israelita nakikinig, palibasa, walang paki, sila po, complacent sila sa Word of God. Sabi, no, wala yan. No? Wala yan. Hindi gagawin ng Lord yan. Hindi mangyayari yan. Ganon po sila. They did not take the Word of God seriously. At yun po ang problema pag naging complacent na po tayo sa salita ng Panginoon. Naging nonchalant tayo kahit ano pa ang mabasa nating verse, kahit ano pa ang marinig nating mensahe, kasi hindi naman talaga natin siya sineseryoso. Di ba nakakalungkot na may mga tao, mas sineseryoso pa ang instruction sa pakete ng Lucky Me, kung gaano karami yung tubig, kung ilang minutong pakukuluan, kaysa pagseryoso sa salita ng Diyos. Di ba? Yung mga ganun no? Mas sineseryoso pa kung ano-anong mga recipe, kung ano-anong mga instruction, kung ano-anong manual ng mga gadget, pero pagdating sa salita ng Panginoon, hindi sineseryoso. Alam niyo po, dapat ang salita ng Panginoon ay sineseryoso natin kung nanghigit pa sa pagseryoso natin sa ibang mga bagay. Maliwanag po ba? Ako po, isang bagay na sineseryoso ko po, pag nagdadrive ako, pag nakita ko po no U-turn, at saka no left turn, lalo na kung mayroong pulis sa kanto. Hindi nga, no? Bakit? Alam ko patay talaga ako, no? Kapag nag-U-turn ako o nag-left turn ako. Mayroon ding mga time na nasa lane ako ng pa-U-turn, pero dapat pala pag nandun ka sa lane na yun, dapat diretso ka, bawal, hindi ka dapat dapat pala pag nasa lane ka doon, mag-U-turn ka, bawal kang dumiretso, at since pag dumiretso ako, mayroong pulis doon, ang ginagawa ko, nag-U-turn po ako. Parang ang alam ko, may time na ganyan, nandito ako sa may EDSA, sa may lagpas po ng MCU, dahil nandito na nga ako, tapos mayroong nakabantay, wala na akong choice. No? Kaysa dumiretso ako at hulihin ako doon, lumiko na lang po ako uli. Bumalik na lang ako sa monumento. No? Mas mabuti nang umulit uli kaysa nang ako ay mahuli. You see, may mga bagay na sineseryoso tayo, tama? Pero para sa akin po, kung paano kung sineseryoso ang mga sinasabi sa kalsada, no left turn, mga ganyan-ganyan, well, mas sineseryoso ko po ang salita ng Panginoon. Bakit? No? Kasi nga po, yan ay salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Mga kapatid, do not take the Word of God lightly. Ang salita ng Panginoon ay salita niya, at ito ay katotohanan, ito ay seryoso, so dapat po hindi natin ito ipinagwawalang bahala. Amen? Napakahalaga po ang tamang attitude sa Word of God. Tingnan niyo po ang ito po Isaiah 66 verse 2. Isaiah 66 verse 2. Basahin nga po natin ng malakas. All these things my hand has made. And so all these things came to be, declares the Lord. Yung mga nangyayari, gawa ko yan. Kaya nangyayari yan dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Tapos, but this is the one to whom I will look. Okay, anong sabi ng Panginoon? Ito yung tinitignan ko. Ito yung mga tao na binibigyan ko ng atensyon. Of course, walang natatago sa mata ng Diyos. Lahat ng bagay nakikita po ng Panginoon. Pero ito ang maganda sabi niya, this is the one to whom I will look. Dito ako tumitingin. Ito yung pinapansin ko. Ito talaga yung binibigyan ko ng atensyon.
Pag ito nagpipray, ang bilis kong makinig dyan, sabi ng Panginoon. Pag ito may pangangailangan, ang bilis kong abutin dyan. Itong mga taong ito ay talagang mas nararanasan nila ako sa kanilang buhay. Sino po yung mga yon? Pakibasa po ng malakas. Come on, pakibasa ng malakas. To whom I will look, sabi niya, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Ano raw po? He who is humble. Siya na mapagpakumbaba. Contrite in spirit, yung kanyang puso, yung kanyang kalooban. Kinikilala niya ang kanyang kasalanan, nagsisisi siya, contrite. Tapos ito po, and trembles at my word. Ano raw po yung tremble? Nanginginig sa aking mga salita. Nanginginig sa aking salita. Hindi siya nakikinig lang, siya po ay nanginginig. Anong ibig sabihin na nanginginig? Sineseryoso niya ang salita ng Panginoon. Hindi ito kung ano-ano lang. Kaso nga po, ang problema natin, mas gusto natin kinikilig tayo sa salita ng Panginoon. Di ba? Sa totoo lang po, di ba? May mga salita ng Word naman talaga nakakakilig. Pero alam nyo, hindi sapat na kinikilig ka lang sa Word of God. Dapat nanginginig ka rin. Right? Di ba may mga nakakakilig eh. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ay, sweet naman ni Lord. Di ba? Nakakakilig. Di ba? Yung, si Lord, mahal daw niya ako, kahit ano ako, kahit sino ako, tinatanggap niya ako. Yes, that's true. At nakakakilig. Di ba? Hello, tama? So nakakakilig ang mga promises ng Panginoon. Nakakakilig ang pag-ibig ng Diyos. Pero kapatid, hindi ka lang para kiligin sa Word of God, kundi dapat manginig ka rin sa Word of God kasi yan ay kanyang salita at sineseryoso po yan. Amen? So pag nanginig, dapat manginig. Okay lang kiligin, pero dapat nanginginig sa Word of God. Sabi po niya, these are the people to whom I will look. Ito yung aking higit na binibigyan ng pansin, yung sineseryoso ang aking mga salita. Amen? Pakitignan kayo yung katabi, pakisabihan, huwag puro kilig, bebe. Nanginginig sa Word of God. Okay? Ganito po, no? Pag sinabi pong complacent, pakisabi ulit ng malakas, complacent. Sometimes we are complacent to the Word of God for ourselves. No? Yung pagsalita ng Panginoon para sa ating sarili, isang complacent tayo dyan. No? Pero alam nyo po, pwede rin tayong maging complacent tungkol po sa ibang tao. Diba? Na kahit na linaw-linaw na sinasabi ng salita ng Diyos, na yung isang taong ito, pag hindi yan lumapit sa Panginoon, hindi siya maliligtas, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Minsan wala pa rin dating gaano sa atin yon. That's why we do not care much about people, about other people's salvation, kasi nga po, tayo po ay hindi natin siniseryoso po yan. Kahit na anong basa natin at ilang beses nating marinig na si Jesus lang talaga ang tagapagligtas at wala ng iba. Na hindi reliyon ang tagapagligtas. Hindi sariling gawa ng tao ang tagapagligtas, kundi si Jesus. And yet, parang wala pa rin talaga tayong sapat na puso na nagtutulak sa atin, nagpapakilos sa atin para yung isang tao ilapit sa Panginoon. Bakit? Kasi malamang hindi natin siniseryoso gaano ang salita ng Panginoon. Hello? Di ba yun ba? Pag nakikita mo yung isang kaibigan mo, isang mahal mo sa buhay, hindi naman siguro pupunta sa impyerno. Ito, mabait naman. No? May relihiyon naman siya. Di ba? Ano naman siya? Okay naman siya. Kasi hindi natin gaano siniseryoso na ang mga anak si Jesus lang ang tanging tagapagligtas at wala ng iba. Kaman matanong ko nga po kayo, talaga tayo po ba kumbinsido na si Jesus lang talaga ang tagapagligtas? Kayo po ba kumbinsido sa sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko? Come on, pinapaniwalaan po ba natin yon? Alam niyo po, kung pinapaniwalaan natin yon, isa po talaga sa magiging desire natin, pangunahing misyon natin sa buhay, ilapit yung mga tao sa Panginoon, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Para po sa akin, hindi gaanong mahalaga kung maging successful ang mga mahal ko sa buhay, mas mahalaga sila ay masave. No? Of course, tama, mabuti kung maging successful, that's good. Pero pamimiliin ako, success or salvation, doon ako sa salvation. Kung isa lang ang choice. Kung pwede silang successful at save, o di mas mabuti. Pero kung one choice lang, talaga ako mas pipiliin ko save kaysa successful. Kasi ang tendency po natin, we care about our children's, our loved ones' future, but we do not care about their eternity. Hello? Di ba? Mas pinapahalagahan natin yung kanilang kinabukasan, pero hindi natin naiisip ang kanilang walang hanggan. Mas mahalaga yung walang hanggan kaysa sa kanilang
kinabukasan. Amen? So, don't be complacent pagdating po sa kaluluwa kasi ang liwanag po ng sabi ng salita po ng Panginoon dyan, lahat ng tao kailangan ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga kapatid? Okay? So, yun nga po, guard against complacent heart. Pakisabi ulit ng malakas, complacent heart. Okay? Huwag walang pake, no? Huwag maging nonchalant. Amen? Okay, number two. Guard against hardened heart. Pakisabi ng malakas, hardened heart. Actually po, magkasama po usually yung complacent heart sa hardened heart. Di ba kahit yung karne, pag nilagay mo sa freezer, di ba? Malamig at matigas. Tama? Ang puso, ilagay mo sa freezer, yung puso ng kagalit mo, joke, no? Pag inilagay mo yung puso sa freezer, of course, di ba? Malamig at matigas. Di ba? Ang yelo, kaya matigas kasi malamig. So, ang complacent heart, usually, ay hardened heart din siya. Nagiging hardened heart. Okay, basahin po natin ito Exodus 7 verse 14. Exodus 7 verse 14, sabi po niya, then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go. Okay? Ano ba ang word of God kay Pharaoh? Pinadala ng Panginoon si Moses para nang sa ganon ay sabihin kay Pharaoh na palayain na ang mga Israelita kasi for 300 years, inaalipin niya ang mga Israelita. Pinapahirapan. Di ba? Naparod naman natin siguro yung tungkol kay Moses. Naparod niyo po ba? Di ba? Naparod natin yung mga tungkol sa Prince of Egypt. Di ba? Yung tungkol sa pagpapalaya ng mga ng Panginoon mula sa mga Israelita. So inaalipin niya sila. Ngayon, pinadala ng Panginoon si Moses at sinabihan si Pharaoh, ito ang word of God kay Pharaoh, let my people go. Let my people go. Palayain mo sila dyan. Bitawan mo na sila, papupuntahin ko sila sa lupa na inilaan ko para sa kanila. Dadalhin ko sila sa promised land. Yun ang sabi ng Panginoon para kay Pharaoh. Pero, ito nga, sabi, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go. Ayaw sumunod sa salita ng Panginoon. Okay? At sa kwento pong yan, alam natin, mayroon pong naging mga salot. Ilan po yung salot? Come on, ilan yung salot? Sa Egypt, bago finally bumigay si Pharaoh. Come on. Sino magsasabing tatlo? Uy, sumagot naman kayo, utang na loob. Come on, ilan po? 10. Okay, 10 plagues. Nagkaroon po ng 10 salot. Okay, 10 mga salot. Kamay at paa. Hindi po. So, 10 salot, no? Ngayon, listen carefully. 10 salot. Alam niyo po ba na yung unang bahagi ng salot, yung mga 5, ay mas madali-dali. At yung sumunod pang-6 hanggang pang-10, patindi ng patindi. Listen carefully Listen carefully. Sa 10 salot, yung una po ay ang naranasan lang ni Pharaoh, discomfort. Pakisabi ng malakas, discomfort. Yung mga sumunod, distraction. Okay? Nung una, wala silang tubig. Uncomfortable. Tama? Mayroong mga palaka. Dumami ang palaka galing sa ilog na Nile River. Tapos pati sa mga bahay pumasok. Discomfort. Okay? Pero, dito sa mga bandang pang-6 na, nagkaroon po ng salot, nagkamatayan ang kanilang mga halaman, nagkamatayan ang kanilang mga pananim. Distraction. Tapos bandang huli, pinakadulo, number 10 na salot, yun po ay death. Okay? Namatay yung panganay ni Pharaoh, yung tagapagmana ng trono, namatay ang mga panganay ng mga Egyptians. Okay, ngayon tingnan nyo po from discomfort, naging distraction, naging death. Okay? Ngayon, ano ang kinalaman nun sa hardening of the heart of Pharaoh? Okay, pakinggan nyo mabuti po ito uli. Alam nyo po ba na yung unang bahagi ng salot ay ito ang sinasabi, ito ang description. Tingnan nyo ang Exodus 8 verse 15. Exodus 8 verse 15, pakibasa ng malakas. But when Pharaoh saw that there was a respite, okay, nakaginhawa, respite. Kasi nga, nagkaroon silang tubig uli, nawala yung palaka, yung mga ganon, okay? There was a respite. He hardened his heart.
and would not listen to them as the Lord had said. Ano po ang sabi? He hardened his heart. Nagmatigas siya, pinatigas niya ang sarili niyang puso. Okay, ngayon, alam niyo po ba na yung mula ika-6 hanggang sa ika-10, ito naman ang pagkakasabi, Exodus 10 verse 1. Exodus 10 verse 1. Then the Lord said to Moses, "Go into Pharaoh, for come on, ano raw? For I have hardened his heart and the heart of his servants, that I may show the signs of mine among them." Ano raw po? I have hardened his heart. Okay. Ano po ang nangyari? Doon sa mga unang salot, doon sa madali-dali pa lang, doon sa discomfort, si Pharaoh, he hardened his heart. Nung pong katigasan ng kanyang puso dahil sa katigasan ng kanyang ulo, doon sa mga madali-dali na mga salot, ang ginawa po ng Panginoon, hinatulan na si Pharaoh at kasama sa paghatol, hindi lang yung masamang nangyari sa kanya, kundi paghatol sa kanyang puso. The Lord hardened his heart. Okay? Ibig sabihin, nung una nagmamatigas siya, bandang huli, hinayaan na siya ang Panginoon, pinatigas ang kanyang puso. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Well, kung tayo patuloy na nagmamatigas sa Panginoon, ang Panginoon po balang araw, ay hahayaan niya tayo sa katigasan ng ating puso at magiging matigas talaga yung mga puso't mga ulo po natin at feeling natin parang okay na, no? At least di ko nararamdaman, di ko na ako nagigilty. Siguro okay lang naman talaga. Wala naman talagang masama sa ginagawa ko. Ganyan po tayo, ano? Pero hindi natin alam, tumigas na pala talaga tayo. Kaya hindi na tayo nakukonsensya. At ano po ang kasunod nun? Yun po ay consequence na, kaparusahan na. Are you following? Hindi na sana umabot doon sa point na namatay pa yung kanyang panganay. At actually, ito pa ang nangyari. Nung mamatay yung kanyang panganay, sabi niya kina Moses, so sige na, umalis na kayo. Bumigay din. Kaya lang, nung nakaalis na si Moses at nakapag-isip-isip siya, mali hindi ko sila dapat pinakawalan. Wala na akong mga alipin. Hinabol niya pa sila uli. Nagmatigas pa siya uli. No? At nung magmatigas siya uli, kaya nga nalunod ang kanyang army doon po sa dagat na pula. Are you following? Come on, are you following? Ibig sabihin, mga kapatid, si Lord, paano ba niya tayong kinokorek? Pwedeng discomfort muna. Hello? Discomfort. Diba? Pag discomfort, ibig sabihin, may naranasan tayo hindi maganda, no? Alam niyo, mahalagang attitude sa buhay, maliit na pagkukorek ng Panginoon, nakikinig na tayo. Di ba? Kunting lang, tapik pa lang, makinig na tayo. Tama? Di ba? Kunting tingin, pagkitingin ng katabi, pagsabihin, makuha ka sa tingin. Di ba? Maramdaman mo lang na, may pinapahiwatig si Lord. Dapat nakikinig na tayo. Tama? Tama? Kunting pitik pa lang, no? Kunting pingot lang, di ba? Dapat nakikinig na raw po pala tayo sa Panginoon. Discomfort pa lang, nakikinig na tayo. Or else, baka mauwi pa sa distraction at ang dulo, ano raw? Ano ang dulo? Death. Kaya nga, ang pasaway, pass away. No? Sabi mo nga, ang pasaway, pass away. No? Si Pharaoh, di ba yun po ang nangyari sa kanya, bakit? Kasi nga po sa katigasan ng ulo. Now, listen carefully. Para makita natin ang equivalent nito sa New Testament. Tingnan nyo po sa Romans 1:24 to 30. Romans 1:24 to 30. Basahin natin ito. Tingnan nyo po Pakibasa ng malakas, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Tingnan nyo po yung salitang hinayaan. Yun po ang ibig ko pong sabihin kanina na harden. Hinayaan na. Pag hinayaan ka na, akala mo okay lang. Akala mo, wala naman yan. Ayos lang, nagse-celebrate ka pa, ini-enjoy mo pa yung isang bagay na masama. Pero yung pala, hinayaan ka na kasi. Kaya hindi na nagigilty, hindi na nakukonsensya. Okay? So sabi dito, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tapos verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. So, itong mga tao daw na to, sabi, sumasamba sa Diyos-Diyosan,
Ayaw nilang makinig sa Panginoon. Hinayaan na sila ng Panginoon. Saan? Sa idolatry. Sabi po yan, hanggang sa mauwi na sa kanilang kaparusahan. Okay? Tignan po ninyo, 26. Ano po ulit? Pakibasa ng malakas. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos. No? Hinayaan po ulit. Pangalawang beses binanggit. Sa mahahalay na pagnanasa, ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae na sila nakikipag-ugnayan. Verse 27, ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So, pati sa immorality, hinayaan na sila ng Panginoon. Pero mauuwi saan? Kaparusahan. Okay? Tapos po, verse 28. Verse 28, pakibasa ulit. Sabi po, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos. Pangatlo uli, hinayaan. Harden na sila. Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Aray ko. Hindi, wala namang ganyan sa GTC. No? Amen? O amen? Oh, man. Sila'y naging Oy, kala natin yung chismis, ganyan-ganyan lang yan, ha? Galit si Lord dyan, no? Ano pa? Mapanirang puri, mga basher, mga bully, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang, no? Aray ko uli, no? Hindi, walang ganyang youth dito sa GTC, ha? Lahat ng youth dito, napakababait. Sobrang masunurin sa magulang. Pero pasinin po ninyo, no, hinayaan sila ng Diyos. Saan sila hinayaan? Hinayaan sila sa kanilang kasamaan, wickedness. Pakisabi ng malakas, wickedness. At ang dami pong binanggit dito. Tama po ba? Hindi lang masasamang gawa, kundi masasamang ugali. Binanggit po dito. Ang tawag dyan, kapatid, ay wickedness. Pakisabi ulit ng malakas, wickedness. Hindi weakness. Come on, pakisabi ng malakas, hindi lang yan weakness. Yan ay wickedness. Isang kasi, di ba, pag nakita, ay, alam mo, weakness ko yan chismis. Ano ba latest? Di ba? Di ba? Akala kasi natin, tawag kasi natin weakness. So parang isang bagay na dapat pinagbibigyan ka, inuunawa ka, kasi nga, weakness mo. Pero sabi ng Panginoon, yan ay wickedness. Pasensya na kayo, ganyan talaga ako, medyo mayabang. Di ba? May medyo pa talaga, no? So, ang ibig kasi weakness ko, di ba? Well, sabi ng Panginoon, yan po ay wickedness. Come on, pakisabi ng malakas, wickedness. No? So, pag yan ay isang bagay na masama, no? Ang tawag natin, kahinaan. Pero sa Panginoon, ang tawag niya ay kasamaan. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, pag tayo nagpapatuloy sa ganyan, pagkatapos nating ma-realize, pagkatapos nating marinig tong mga to, at na-realize, ay, masama pala yung chismis, masama pala yung ganitong ugali, masama pala yung ganyang ginagawa. Tapos, hinahayaan lang natin sa buhay po natin, well, ang nangyayari daw po, hahayaan na rin tayo ng Panginoon na malubog pa dyan, malulung palalo, at maging ganun na tayo, pero nauuwi sa ating kaparusahan. Are you following, mga kapatid? No, so, ang ginagawa ng Panginoon kasi sa atin, conviction. Pakisabi ng malakas, conviction. Kino-convict tayo sa kasalanan. Sinasabi ng Panginoon, anak, ito yan ha, masama yan, ganyan. So, nangungusap si Lord. Pag ayaw natin makinig, minsan tinatapik tayo. Pero, ayaw pa rin natin makinig hanggang sa bandang huli, hindi ka na nakakaramdam ng conviction. Akala mo, okay na. No? Pero, hindi pala. Kaya wala ng conviction kasi nga po, mayroon ng pararating na consequence. Pakisabi ng malakas, consequence. Kaya nga, ingat. Pakitingnan katabi, pakisabihan, umayos ka na, kapatid. No, umayos na po tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ni Lord.
Ngayon, pag narinig po natin ang mga ganitong mga salita, no? Pag narinig natin at nababasa natin ang mga ganito, ano dapat ang effect niyan? Ano dapat ang effect? No? Ang dapat po ay ma-realize natin na, okay, kaya ako narinig ito, kaya ako nababasa kasi mahal ako ng Diyos, itinutuwid niya ako. Kasi mayroong natural na consequence yung mga bagay na masama. Kaya ayaw at ayaw po tayong doon mapunta ng Panginoon. Amen po ba? Ang salita po ng Diyos, tandaan po natin, sabi nga po nila, ang salita po ng Diyos, hindi yan pader para limitahan ka at laglagyan ka o para bawalan ka ng kung ano-ano. Ang dapat daw po sa tingin natin sa salita ng Panginoon ay yung guardrail. Pag sinabing rail, halimbawa po, bangin dito, kalsada to, mayroon pong nakalagay na yung mga bakal, di ba po, nakaharang sa kalsada. Hindi po siya pader na para, ay, bawal, ay, ang dami ng bawal, ay, hindi dapat, ay, gaya. Na para limitahan ka, hindi. Kaya po, andyan yan, kasi pag nahulog ka dyan, patay ka. Okay? Kasi pag nahulog tayo, ikasasama natin. Kaya po, mayroon pong inilagay na gabay ang Panginoon, mga gwardiya, mga bantay, ano po, at mga dapat na mga boundaries. Bakit? Kasi pag nawala ka sa boundary, laglag, patay tayo, ikapapahamak natin. So itong mga ganito, mga sinasabi ng Panginoon, dahil mahal niya tayo at gusto niya yung ikabubuti natin. Amen po ba? Hello, amen po ba mga kapatid? Kaya nga ang salita ng Panginoon, pag nababasa natin, ay pinapakinggan, sineseryoso, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso, at wag ang effect nito ay masama pala yun. Hindi na ako pupunta sa church. Nalalaman ko tuloy na masama. Di ba? Minsan di ba ganun yung attitude natin? Ay, hindi na ako magbabasa ng Bible. Ayos na sana, nabasa ko pa. Di ba? Ayun tuloy, di ko na magawa. Di ba? Naalala ko po, nung ako ay kabataan, di pa nakakakilala sa Panginoon, ay nagpunta, taga Pangasinan ako, di ba? Nagpunta ako sa Dagupan City, nanood ako ng isang pelikula na mahalay, no? Na bold. No? Nanood ako, pagkatapos yata nun, tapos nabasa ko, narinig ko somewhere yung verse na ang sabi ay, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae ay nagkakasala na sa kanyang puso. Alam niyo, magmula nung mabasa ko yon, sabi ko sa sarili ko, pambira, ba't kasi nabasa ko pa? No? Kung sana hindi ko nabasa, di sana hindi pwede ko pang gawin at hindi ako kinakailangan mag-guilty, di ba? Pero alam po ninyo, bakit may mga ganyan na salita ng Panginoon? Kasi para ituwid po tayo. Amen. At ang salita ng at ang anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos, tama ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Right? Dahil anak na ako ng Panginoon, siyempre, pag nababasa ko yung mga verse na yan, nababasa ko yung mga dati kong naging kasalanan, ngayon nababasa ko ngayon, okay, mas naiintindihan ko kasi nga po ito ay para sa aking ikabubuti. At hindi ko siya nire-reject, tinatanggap ko siya. Hindi ko pinagmamatigas ang aking puso sa salita ng Panginoon, hinahayaan ko itong malambot para laging matanim ang salita ng Diyos sa aking puso. Amen? Mga kapatid, napakahalaga po pala talaga yun. Tingnan nyo po ito sabi po ng Hebrews 10 verse 30 to 31. Hebrews 10 verse 30 to 31. For we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And, ano raw po? The Lord will judge His people. Ano raw? The Lord will judge His people. Anong judgment? Ibig sabihin, palo. Siyempre, hindi judgment na sa mga na kagaya ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. No? Pero, ang Panginoon din namamalo. No? Kasi nga po, siya ay Diyos na banal at Diyos na mahal niya tayo, Diyos na itinutuwid po niya tayo. Maliwanag po? The Lord will judge His people. Verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. No? Nakakatakot. Sabi niya, pag tayo ang mabigat na kamay ng Panginoon ang bumagsak na sa ating buhay. Come on, mga kapatid. Ang kamay ng Panginoon mapag-aruga, mapagmahal, mapagbigay. Tama? Ang sarap pag ang nararamdaman mong kamay ng Panginoon, yakap. Di ba? Ang sarap pag nararamdaman mong kamay ng Panginoon, tulong. Di ba? Pero pag mabigat na ang kamay ng Panginoon sa atin, mag-isip po tayong mabuti kasi mayroong itinutuwid ang Diyos sa buhay natin. Dahil mahal po niya tayo. Amen? No, so, sabi niya, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Buhay ang Diyos. Alam niya lahat, nakikita niya lahat. No? Ngayon, yung mga tao po
na sumiseryoso sa salita ng Panginoon, of course, ang nararanasan nila ay ang mapagmahal, mapag-aruga, at magaang mapagbigay na kamay ng Diyos. Amen? Pero kung alam natin, oo nga, no, nagmatigas na pala puso ko. Tagal ko na nakikinig ng message sa GTC. Tagal na akong kinakausap ng cell leader ko. Tagal ko na nagbabasa ng Bible. Pero di ko naman pala sineseryoso. No, well, alam niyo po, the Bible is not written for your information. It is written for our transformation. Amen? Gusto po ng Panginoon na tayo raw po bago yung buhay natin. So pag ma-realize natin, oo nga, may tinutuwid ako ng Lord. So what do we do? Repent. Pakisabi ng malakas, repent. Magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon. At ang Panginoon po ay Diyos na mapagpatawad. Amen? Ang Panginoon po, pag tayo humingi ng tawad sa ating kasalanan, sabi niya, ay kalilimutan niya yung ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, ganun daw po si Lord? No, sabi po, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun ko nililimot ang inyong mga kasalanan. Sabi pa nga, di ba, expression dati, na kung kasalanan mo kasing laki ng barko, ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos kasing laki ng karagatan. Importante lang po, matuto tayong mag-repent at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Kasi hindi naman po talaga plan ng Panginoon na tayo ay paluin, ang gusto niya tayo ay pagpalain. Ang palo, kapag talagang hinihingi na lang talaga ng pagkakataon, kasi hinihingi mo na. Tagal nang inaayos ng Panginoon yung puso mo, binibigay mo puwet mo. No? So gusto mo talaga puro palo, no? Bigay mo yung puso mo kay Lord. Pag sabi sa katabi, bigay mo puso mo, wag puwet mo. No? Pag puwet binigay mo kay Lord, palo yan, ha? Pag tinatalikuran mo lang si Lord. Maliwanag? Hello, maliwanag po? Okay? Tumayo na tayong lahat, mga kapatid. Let me show this verse to you. Last verse po natin. Tingnan po ninyo. Ito, Psalm 119, verse 11. Psalm 119, verse 11. Sabi po niya, pakibasa ng malakas, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Amen? Amen? Ano raw po ang maganda? Na nilalagay sa puso, ano rin magandang nilalagay? The word of the Lord. Di ba? Iniimbak ko, iniipon ko, ini-stack ko sa puso ko ang iyong mga salita upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Amen? So, kapag tayo po nag-i-stack ng word of God sa puso natin, tinatanggap po natin ito, ibig sabihin, hindi tayo complacent sa word of God. Ibig sabihin, hindi tayo harden sa word of God. Hindi matigas ang ating puso, hindi walang paki ang ating puso, kundi ang ating puso, wine-welcome ang salita ng Panginoon. At hindi lang niya basta wine-welcome, pinananatili niya dyan. Hindi niya kinakalimutan. At lagi niyang hinahayaan ang salita ng Panginoon ang maggabay sa kanyang buhay. Amen? So this verse, mga kapatid, pakisabi nga ulit ng malakas, maganda, ma-memorize po natin yan. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So how do I store up the word of God? Of course, para ka maka-store, kinakailangan mong tumanggap ng tumanggap. Tama? Magbasa. Magbasa tayo ng Biblia. Do you read your Bible? Huh? Importante, pagbasahin natin ang salita ng Panginoon. Ano pa? Makinig sa mga pagkakataong kagaya nito. Sa Sunday service, sa ating SOL, makinig po tayo sa ating mga cell group, makinig lagi at magbasa lagi ng Word of God. At habang marami tayong pinapakinggan, tapos hindi natin ito kinalilimutan ng ganun-ganun na lang, hinahayaan nating matanim sa puso natin. Nasabi po niya, makapamumuhay daw tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen? So sabi niya po ulit, pakisabi ulit ng malakas, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Amen? Pangontra sa kasalanan, salita ng Panginoon. Now, listen to me carefully. Hindi ko alam kung may bago dito o may first time. In case na mayroon, I want you to listen carefully, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, mai-store lang talaga ng totoo sa puso natin kung si Jesus nakatira na sa puso natin. Kasi yun po ang magkasama si Jesus at ang kanyang salita. Kung wala si Jesus sa puso natin,
ang salita ng Diyos hindi rin talaga matatanim sa puso natin. So ano ang unang-una kong dapat na gawin? Well, siguraduhin mo na si Lord ay nasa puso mo. Kaya po, di ba, yung makutayin lahat at pumikit. Kung kayo po, hindi nyo pa nagagawa ito, of course, sabi ko nga, wag pa ulit-ulit. Kung ginawa mo na ng seryoso dati, pero kung hindi ka pa sigurado, kapatid, si Lord ba tinanggap mo na ba talaga sa puso mo? Nakatira na ba si Jesus dyan? Listen, sabi ni Jesus, narito, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kundi rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa Kanya. Kinakatok ka raw ni Lord, no? So magdesisyon ka kung papapasukin mo siya. At pag pinapasok mo siya, maninirahan siya sa iyo, sasaluhan ka niya, at ang Kanyang salita, mas magkakaroon ka ng kakayahan na ma-store ito sa puso mo at ipamuhay mo. Pero ang unang step muna, pinakaunang step, tanggapin mo si Jesus. Kung gusto nyo tanggapin si Jesus sa inyong puso ngayon, gusto mo sabihin sa Kanya, Lord, patawad sa kasalanan ko, tinatalikuran ko ito, tinatanggap kita. Kung gusto nyo po siyang tanggapin ngayon, patong nyo nga lamang po ang kamay nyo sa inyong puso, sa tapat ng inyong puso. Sige po, patong nyo lang. And say this prayer from the heart. Hindi po para masabi lang. No? Say this prayer from the heart. Banggitin mo ito. Panginoong Jesus. Sige po, sabihin nyo, Panginoong Jesus, pinagbubuksan kita ng puso ko. Tinatanggap kita, Panginoon. Panginoong Jesus, patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran at isinusuko ko ang mga ito. Sumasampalataya ako sa iyo na namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Sumasampalataya ako na muli kang nabuhay para bigyan ako ng kaligtasan at ng bagong buhay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Naniniwala ako, nasa akin ka na ngayon. For every one of us, lahat na po tayo, patong po natin mga kamay natin sa puso po natin. And let's pray together. Panginoong Jesus na nakatira sa amin, salamat. Dahil nga po, ikaw ay nasa amin, binago mo ang aming mga puso. Sinabi niyo, Lord, na dahil sa iyong pagkilo sa buhay namin, our heart of stone has now become heart of flesh. Yung pusong bato, naging pusong laman. At inilagay mo sa amin ang bagong espiritu mula nung kumilala kami sa iyo. Kaya Panginoon, salamat sa bagong puso. Nihiling lang din po namin, tulungan mo kami lagi na bantayan ang mga puso namin sa mga bagay na makakasira ng buhay namin, Panginoon. Bantayan mo ang puso po namin, Panginoon. Hawakan niyo po ito lagi din, Panginoon. Kailangan ka po namin. Kailangan namin ang tulong niyo sa pagbabantay ng mga puso namin. At Lord, tulungan mo nga po kami. Huwag maging matigas ang aming puso, Panginoon. Huwag maging manhid at walang pakialam ang aming mga puso sa iyong mga salita. Help us, Lord, to truly believe in your word and to truly receive your word in our hearts. At Panginoon, maging seryoso kami sa sinasabi ng iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Ibaba na po natin ang ating mga kamay. At ngayon, Panginoon, basbasan niyo kami lahat, ang aming mga pamilya, ang aming mga finances, ang aming kalusugan. Niling namin kung sino man sa amin o mga mahal namin sa buhay may karamdaman. Humihingi kami ng kagalingan. Yung mga pangangailangan, Panginoon, Lord, i-provide niyo po ito. I-bless niyo po ang finances. I-bless niyo po ang mga hanap buhay, ang mga business. I-bless niyo ang mga estudyante po namin. Lord, i-bless niyo ang aming mga relationships. Maghari sa aming tahanan, Panginoon, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang kaligayahan. At ang aming tahanan, Panginoon, tumanggap ng iyong kaligtasan, Panginoon. Makakilala sa inyo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Marami pong salamat, Panginoon. At ngayon, basbasan niyo po kaming lahat. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa araw-araw ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon.